Lockdown na naman. Lockdown? Oo. Kailan? Sa India. Buo. Kala ko naman dito. Hindi, bago lang bumabangon, bumaba na naman. Lockdown dahil sa COVID? Yung bagong ano na naman ng COVID. Ano lang yan eh. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon na may panibago tayong buhay na pinagkaloob ng Diyos para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na kilalanin pa yung ating sarili, no? At salamat sa kalakasan dahil kung may buhay nga tayo, wala naman tayong lakas, baliwala rin. At sa umagang ito ay patuloy po natin pinasasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong magdamag. Maraming salamat sa isa rin sa inyo sa inyo rin na nanonood sa ating devotion every day, Monday to Sunday, 5:30 to 6:30 ng umaga. Bagamat maagang-maaga, no? Sa panahon ngayon ber na kasi kaya masarap matulog. Pero para po sa ating sarili, para po makilala po natin na lalo ang ating sarili at ang ating Panginoon, ay mayroong konting pagsasakripisyo. Tulog lang no? Sakripisyo natin minsan nga. Natulog tayo dahil sa nagpuyat dahil sa mga bagay na walang kwenta. Lalo na sa paggamit ng gadget, Kaya sa umagang ito ay magpapatuloy tayo na kilalanin at tignan kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin kaligtasan at para sa atin na makasama natin ang ating Panginoon sa buhay na wala hanggan. Lahat ng ginawa ng ating Panginoon at lahat ng ginagawa ng ating Diyos Ama ay para po sa atin, hindi para sa Kanya. Kasi siya po ay nandun na sa kalagayan na yun. Siya ang manlilikha, siya ang may-ari ng langit at lupa, at siya ang Diyos ng lahat. Kaya wala po tayong parte sa kanyang ginagawa, kundi ang sumunod lang at manampalataya sa Kanya. At bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muna at ipaubayan natin sa Panginoon ang ating gawain ng devotion na ito. Dakilang Diyos amang banal, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong lakas, panibagong buhay na may kalakasan na nanggagaling sa iyo. Salamat po Diyos dahil hindi mo kami pinabayaan sa buong magdamag. Sinamahan mo kami, Ama, at patuloy na iningatan maging ang aming bansang Pilipinas, ang aming Pangulo at ang aming pangalawang Pangulo ay patuloy mo pong iningatan. Salamat po at sa umagang ito, samahan mo kami sa aming devotion. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng aming pag-aaralan na salita mo. Maraming salamat o Diyos at patuloy na maluwalhati ka o Diyos at patuloy na ikaw ang turo sa amin ng mga bagay na dapat naming matutunan upang maunawaan namin ang ginawa mo at ang ginawa ng aming Panginoong Hesus upang kami ay maligtas. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning Brother Efren. As usual si Brother Efren ay palaging nauuna at palaging nandyan sa ating devotion araw-araw. Kasama po si Sister Mercy. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, may bagong balita. Binalita ni Pastor Greg sa akin. Sa India daw ay lockdown dahil sa COVID. Yung bagong ano ba yan? Bagong variant daw na padating din daw dito sa atin sa October. Pero wala po wag po tayong mag-alala dyan kasi ang protection natin ay ang ating Panginoon. Yung COVID, hindi ko alam kung totoo yan. At
At maraming namatay hindi dahil hindi lahat COVID. Kaya bahala ng Lord sa atin. Bahala na ang Panginoon na mag-protect sa atin at yung mga Kristiyanong namatay o yung mga lingkod ng Diyos na namatay dahil sa COVID, hindi po COVID yun. Yun po ay sadyang, kasi alam nyo ba na kung gusto ng Panginoon na kunin na tayo, kukunin niya tayo sa anumang paraan. Hindi dahil na COVID ka, kaya ka kinuha ng Panginoon. Hindi po. Kaya ka kinuha ng Panginoon ay dahil yun yung katapusan, yun na yung timing ng Lord para sa iyo. Hindi dahil na COVID ka. Kaya, ewan ko sa inyo, ayokong pangunahan ng inyong mga desisyon, pero yun nga sa India lockdown na dahil nga daw sa bagong variant ng COVID at marami na namang kikita sa panahon na yan. At padating daw dito sa Pilipinas. Kaya ingat-ingat po tayo. Mabuti na lang po nasanay tayo mag face mask. Nakasanayan na natin kahit na walang balita tungkol sa COVID ay naka face mask pa tayo. Maganda rin na magkaroon tayo ng face mask kasi kahit na sabihin nilang dumating dito ang COVID. Kasi yung pinakawalan nilang parang parang ang tawag dito, pinakawalan nila yan sa hangin. Ayan po yung resulta, yan po yung yan yung pinag-usapan doon sa ba yan yung international economic forum. Pinangunahan ni Klaus. Yung pinangunahan ni Klaus Schwab. Kaya nga yan yung sinabi nila na gagawin nila para yung mga tao ay maghirap, ang mga tao ay magkasakit at para yung mga tao ay mabawasan kasi gusto nilang bawasan ng tao lalo na yung mga bagong panganak at saka yung senior sa China yata ewan ko kung ginagawa yun yung mga senior hindi na, pero maraming senior sa China. Kaya mag-ingat po tayo kasi sa ibang bansa ay talagang pinapatay na yung mga senior kasi nga wala na raw pakinabang. Dagdag gastos, dagdag burden sa gobyerno kapag andyan yung mga senior. Alam mo, sa Japan ang senior ay talagang inaalagaan. Respetado nila ang mga senior. Kaya tingnan nyo sa senior, merong nabubuhay doon ng ilang taon na, 100 taon, mga century na ang nabubuhay ng mga senior doon ay malalakas pa. Kaya sa Singapore, alam nyo, yung mga senior doon na pwede pa, nagtatrabaho pa doon sa mga kainan. Sila yung, kagaya dito sa atin, mga bata pa yung nagliligpit ng mga pinagkainan. Doon po mga senior, meron po silang cart na dala-dala at kinukuha nila yung mga pinagkainan ng mga tao. May pakinabang pa sila. At talagang isinasama sila sa community. Ibig sabihin, ay binibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon pa ng magandang opportunity kasi alam niyo self-esteem kasi alam niyo yung mga senior, karamihan po dyan ang feeling nila ay wala na silang silbi, mga naaawa na yan sa mga sarili nila kasi minsan nga pagka sa pamilya nila ay kinaiinisan na sila. Parang sinasabi na mamatay ka na, wala ka ng silbi, ay talagang awang-awa sa sarili yan. Samantalang nung malakas pa yung mga senior na yan, ay hindi nila nararanasan or nakikita yung mga hindi magagandang bagay na trato sa kanila, lalo na ng kanilang pamilya. Dito nga po sa amin matatanda na nagtatrike pa no? Bakit sila nagtatrike? Kasi binubuhay pa nila yung kanilang pamilya.
o kaya naman wala nang mga anak sa kanilang poder, sila na lang mag-asawa at kailangan nilang mabuhay. Ibig sabihin ay hindi sila tinutulungan ng kanilang mga anak. Tulong lang, hindi po sustentuhan kasi hindi naman natin sinabing alagaan mo or sustentuhan mo ang iyong magulang kasi hindi mo nga obligasyon, pero tulungan mo naman dahil nung ikaw ay naging tao ka dahil sa kanila. Yun nga lang, kung ang ating pagpapalaki sa ating mga anak ay mali, ganun ang kasasapitan natin pagdating ng panahon. Kaya yung mga senior, mag-ingat-ingat po sa ating paglabas-labas sa kagaya niyan, October daw ay darating dito ang COVID na yon, yung bagong variant na yon. Ano ba pangalan ng variant na yan? Pero mag-ingat po tayo, hindi dahil takot tayo sa COVID, mag-ingat tayo kasi talagang yan ang kanilang plano. Magandang siguro nga magandang, kaya lang hindi pwedeng i-reels yun kasi hindi gusto ni Meta yun. Pero yun po yung sabi ko nga nung isang beses, 'di ba? Pinagpaplanuhan ng mga taong ito, ng mga milyonaryo, kung paano nila pahirapan ng tao, paano nila kukunin ang buong mundo para sila ang maging Diyos, at pagkatapos ay patayin ang mga tao. Hindi lang senior ang kanilang pinapatay, kundi mga bata, yung mga bagong silang at saka yung mga adult. Maraming adult ngang namatay, pero karamihan ay senior. Salamat sa Panginoon kasi iningatan niya tayo, mga senior. Kami, senior na kami, pero salamat sa Panginoon at iningatan. May panibago naman vaccine ang ilalabas ng mga yan. Kaya pray lang po tayo, manalangin at magtiwala tayo sa Panginoon na ang Diyos ang bahala sa atin at magko-cover sa atin. Lalo na ngayon na, ayan nga, padating na naman yung bagong variant, maglalabas na naman sila ng panibagong vaccine. Kasi yung vaccine na binigay sa atin noon ay vaccine yun para doon sa variant na yun. Pero ngayon, maglalabas na naman yan ng bagong vaccine para sa variant ngayon. Ewan ko kung ano ang magiging reaksyon ng mga Pilipino, pero protektado tayo ng Panginoon. At ipag-pray natin na hindi dumako dito sa Pilipinas yan. I-pray natin na spare ng Diyos ang Pilipinas. Pumunta yan doon sa mga kung saan nandoon yung mga nagpaplano na magkaroon ng ganyang sakit, virus. Yan, yung pinangungunahan niya ni Santa Claus. Si Klaus Schwab, siya po ang nangunguna doon sa Klaus nga. Yan siya ang nangunguna sa economic forum worldwide. Buong mundo po yan. At kasama po dyan sina Bill Gates, kasama po dyan sila yung yung artista na yun, kasi sila lang ang talagang naka-front. Yung iba nakatago, yung hindi nagpapakilala. Pero nasa iba't ibang sektor sila, nasa entertainment, mga artista, mga economics, mga nasa gobyerno. Sila ang mga nagpaplano ng mga bagay na yan. Kaya pag-pray po natin na hindi dumating dito sa Pilipinas yan. Kasi tatalian na naman nila ang kamay ng ating Pangulo. At ang mga Pilipino na walang kaalam-alam at mga Pilipino na puro na lang asa sa gobyerno, magsasalita na naman yan ng hindi maganda sa ating administrasyon at sa ating bansa. At pagkatapos ay lalait-laitin na naman nila ang ating Pangulo. Kaya pray natin na hindi dumating dito. Kagaya niyan, nagmahal lang ang gasolina, nagmahal ang bilihin, katakot-takot na pang-iinsulto ang
ang ginagawa nila sa ating Pangulo, kung ano-ano mga iskandalo ang inilalabas para lang sirain ang ating Pangulo. Marami na ng mga magrereklamo niyan, mga ano. Pero may good news po tayo. Mula sa 80 years old, ay inano ni Amy Marcos na tanggapin na yung 100,000. Yung kanilang, anong tawag doon, yung kanilang bonus na 100,000. 100,000 ba yun? Greg? 100,000 ba yung pinamimigay sa 100 years old? Oh. 80 years old lang ay nagpasa si Amy Marcos na ng bill ba yun? Ng bill na 80 years old lang ay ibigay na yung 100,000. Kung 100 years ibibigay mo yung 100,000, paano pa niya pakikinabangan nga naman yun? At least yung 80,000 ay yung 80 years old, 90 hanggang 100 ay mayroon pa silang pag-asang mapakinabangan yung kanilang ayuda na yon, yung kanilang pinaghirapan. Hindi yung kanilang mga apo, mga anak ang makinabang. Kasi pag 100 years na, nasaan na yung mga matatanda na yan, nakahiga na lang. At ang nagpapasasa ay yung kanilang mga anak at mga apo. Kaya salamat na lang dahil naisipan ni Amy na nagawin yung bill na yun, no? Para naman mapakinabangan nga naman ng matatanda. Pag-pray po natin na mangyari ang mga magagandang bagay sa ating bansa. Hindi yung mga pangit na bagay ang i-proclaim natin, kundi yung magaganda, positive words ang ibigay natin. At ingatan tayo ng Panginoon ang ating bansa, na ingatan ng Panginoon doon sa sinasabing bagong variant ng marami naman din, di ba, nagpunta rito na bagong variant ng COVID, pero salamat sa Panginoon dahil iningatan po niya tayo. Yan. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon ay mula sa verse 22. Ang haba ba, Greg? Hindi. Hanggang ano ba to? Yan. Ha? Hanggang alin? Hanggang alin? May bilang yan. Dito sa verse 22 po, ewan ko kung hanggang saan to. Yan. Dito po sa 22 hanggang 32 sa verse lang. 22 hanggang 32. Yan. Ito po ay 32. 22 to 32. Ito po ay tungkol sa crucifixion ng ating Panginoon. Ito po yung kaganapan at highlight ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sabi po doon sa verse 22 ng Mark 15, "Then they brought him to the place Golgotha, which is translated place of a skull. They tried to give him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided up his garments among themselves, casting lots for them to decide what each man should take. It was the 3rd hour when they crucified him. The inscription of the charge against him read, 'The King of the Jews.' They crucified 2 robbers with him, one on his right and one on his left. And the scripture was fulfilled which says, 'And he was numbered with transgressors.' Those passing by were hurling abuse at him, wagging their heads and saying, 'Ha, you who are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself and come down from the cross.' In the same way, the chief priests also, along with the scribes, were mocking him among themselves and saying, 'He saved others, he cannot save himself. Let this Christ, the King of Israel, now come down from the cross, so that we may see and believe. Those who were crucified with him were also insulting him.'" Yan po ang kaganapan doon sa panahon ng ating Panginoon, papunta po doon sa
sa bundok ng Golgotha or Calvary upang siya ay ipako, patayin na, doon na siya mamatay sa cross. At yung pong Golgotha, translated place of a skull, maring ito po ay dito ginaganap yung pagpatay o paghatol sa mga nagkasala, at doon binibitin doon kasi may dalawang doon bagamat may dalang may cross na doon ang cross ng dalawang magnanakaw. Hindi naman pinakita dito o sinabi dito na nagpasan sila ng cross, no? Ang Panginoon lang ang sinabi nagpasan. So possible na nandun na yung cross, kaya lang ay para lang lalong ma-insulto at mabigatan ang ating Panginoong Hesus ay pinagpasan nila ng cross. At ito po ay nakatakda na, no? Sabi ko nga, lahat ng bagay sa mundong ito ay nakatakda na. Lahat ng bagay ay itinalaga na ng Panginoon kung sino ang kanyang pipiliin para makasama sa buhay na walang hanggan, at nakatakda na rin kung sino ang magiging haing buhay para sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. At dito ay ang Panginoong Hesus ang itinakda ng ating Ama na maging kabayaran ng ating mga kasalanan. At ito na po yung pinaka-highlights, yung ating yung crucifixion, yung nandun na po siya sa cross, no? Sabing ganun, pagdating po doon sa place of a skull, yung Golgotha na tinatawag nila, ay nakaano ng Panginoon, nakabitin na sa cross, no? Sabi dito, they tried to give him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Pero nyo, binibigyan siya ng yung myrrh, iyan po yung myrrh na isa sa mga hinandog ng tatlong wise men nung siya ay dalawin nito doon sa lugar ng sabsaban ng mga hayop, di ba? Doon isa 'yun sa mga regalo, myrrh, gold, and incense ang ibinigay sa kanya regalo. Ito po ay tanda ng yung gold siya ang hari, yung myrrh yung kanyang suffering, at yung incense ay yun ang magiging niya sa kanyang libingan. Kasi nung panahon na yun, ang mga Hudyo, pag may patay ay lalagyan ng insenso sa atin para hindi masyadong mabaho, maamoy. So may insenso. Yun ang binigay ng tatlong wise men na yun. Pero dito ay hindi tinanggap ng Panginoon yung myrrh, no? Kasi kailangan niya mag-suffer. Kailangan niya maramdaman ang suffering na yun. Hindi, kasi kapag nag-minom siya ng myrrh, parang mamamanhid ang kanyang katawan at hindi niya mararamdaman yung sakit ng kanyang dinadala. So, hindi niya tinanggap ito para maramdaman niya ang sakit, yung sakit ng kaparusahan ng mga kasalanan natin na ibinuntun sa kanyang lahat. So, at habang siya ay nakabitin doon sa cross, nakahubad na siya, 'di ba? Nakatapi lang siya. Ano ang ginawa ng mga sundalong ito? No? Pinaghati-hati yung damit ng ating Panginoon. At nagkaroon po sila ng yung lats, yung anong tawag dito? Yung ginagamit natin yung pag anong tawag doon? Yung lats, yung lats, yung itinatapon na ganyan para kung sino, kung saan. Halimbawa ganito halimbawa yung Karakrus, no? Parang gano'n. Ha? Parang gano'n. Oh, yung ngayon sasabihin mo, ako Kara, siya yung cross. Ngayon kung lumabas ang Kara, sa kanya yung dapat niyang makuha. So dito po ay divided up his garments, pinunit-punit, divide, di ba? Hinati-hati ang kanyang damit.
At nagcast ng, bakit kaya hinati pa, no? At nagcast pa ng lots para lang malaman kung kanino pupunta yung bawat bahagi, no? At ang kamatayan natin, Panginoon, ay nangyari 3rd hour when they crucified Him. Ano ba yung oras ng 3rd hour? Kasi dito sa atin, ang 3rd hour ay alas 3. Kaya nakagawian ng buong mundo, alas 3 daw namatay ang ating Panginoon, no? Pero ang totoo, sabi rito, it was the 3rd hour when they crucified Him. Alam niyo yung 3rd hour is mag-umpisa po tayo sa siyempre sa mag-uumpisa po tayo sa, kasi apat na division ng oras, di ba? Mag-uumpisa po tayo sa 12 hanggang 3, pagkatapos 4 hanggang 6, no? At tapos 7 to 9, tapos 10 to 12 ulit. So apat na bahagi 'yon, no? So sa 3rd, kung titignan po natin ay nandun siya sa sa 6 to 9, no? Pero na-crucify siguro, ibiniti na siya sa cross at ang tagal pa naman bago siya namatay, di ba? So siguro umikot ulit yun at dumako doon sa ikatlong yung 3rd hour at doon siya namatay. Pero ang po ay ang tradisyon po natin ay alas 3. Kaya yung mga tao pagdating ng alas 3 ng Biyernes Santo, tahimik. Pati yung mga nagbabasa ng pasyon ay tumahimik kasi patay daw ang ating Diyos, ang ating Panginoon. At doon sa inscription, yun nandun sa taas, di ba nakalagay doon, RIP. Doon yata kinuha yung RIP, rest in peace. Ay, Henry. So yung Henry po, kung ita-translate po natin, ang ibig sabihin nun na the King of the Jews. Yun. Henry. Ano ba yung Henry? Kasi merong yung I-N-R-I. Yung doon ay Nazarenos. So ang ibig sabihin nun ay the King of the Jews. So, pero alam nyo, nilagay nila yon hindi para kilalanin siyang King of the Jews. Inilagay nila yon para lang pang-insulto sa ating Panginoon. Kasi hindi nga nila tinatanggap ito na ayun, kita nyo, hindi nila tinatanggap na ito ay hari ng mga Hudyo. So ginawa po nila ay out of anger, dahil sa galit, dahil sa pagdududa, pinalagay ni Pilate yung salita na yun. Siya nagsabi, di ba? Pero nagalit ang mga Hudyo, mga tao na nagkaroon ng inggit at hindi magandang damdamin. Ayaw nila maging hari ang ating Panginoong Hesus ng mga Hudyo eh. Hanggang ngayon, ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoong Hesus ay the King of the Jews. Samantalang nakalagay po doon sa nakalagay po doon sa tawag dito sa Bible ay binigay na ng Panginoon ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa ating Panginoong Hesus at siya ay tinawag na King of Kings and Lord of Lords. Ngayon, they crucified ngayon, sabi ko nga, baka yung cross ng mga magnanakaw ay nandun na kasi ang Panginoon inilagay nila doon sa gitna. Na ang ibig sabihin at pinapakita doon ay siya yung pinuno ng mga magnanakaw na yun. Siya yung kriminal. Pero alam niyo po, sagisag po yan na talagang sinadya or inilagay talaga ng Panginoon sa pagkakataon na yan. Na siya ay sabihan ng mga taong ito na siya yung pinuno ng mga makasalanan. Di ba? Siya yung nagpasan, siya yung
nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan na siyang ginagawa talaga ng mga pinuno, no? Siya'y nagdadala ng kabigatan. Parang yan pa, yung pangulo natin, yung presidente ng bansa. Siya lahat ang nagpapasa ng burden ng bansa, ng lahat, 'di ba? So itong ating Panginoon dito ay simbolo na siya po ang nagpasa ng lahat ng ating kasalanan. Siya yung lumabas na makasalanan dito sa parte na to na inilagay siya sa gitna. So siya yung naging makasalanan dahil sa atin. 'Di ba sinabi naman ni Pablo na si Jesus ay naging makasalanan dahil sa atin. Tayo ang makasalanan pero kinuha lahat ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating kasalanan at siya ang nagbayad. So ang ibig sabihin nung kaya siya inilagay doon sa gitna at sinabing siya yung hari ng mga magnanakaw na yon ay dahil siya ang nagpasa ng ating mga kasalanan, maging yung kasalanan ng dalawang magnanakaw na yon ay siya ang nagbayad, siya ang magbabayad, siya ang nagbayad. At ito po ay isulat na, no? Doon sa Book of Isaiah and Book of Psalms, na isulat na po ito, yung pangyayari na yon, no? At sabi nga ni Isaiah, hindi mo makikilala ang mukha ng Panginoon. Walang makikitang ganda sa kanyang mukha, no? Nakasulat na po ito. At doon sa mga makita niyo yung mga tao, no? Ugali ng mga tao. Nakabitin na nga doon ng ating Panginoon, iniinsulto pa. Nakabitin na nga doon at naghihirap na. Hindi nila alam na sila dapat ang di ba nila hindi nila alam na sila dapat yung nakabitin doon. Pero tingnan mo yung mga dumadaan ng mga tao doon. Pero ako naniniwala ako dito, ito yung mga alagad ng mga pare noon, yung mga chief priest noon, na talagang nabigyan sila ng maling kaisipan. Yung mindset nila at ang nailagay doon ay si Jesus ay galing sa demonyo, na si Jesus ay sinungaling, na si Jesus ay hindi totoong anak ng Diyos. Kaya sila, habang dumadaan, nakikita nila yung ating Panginoong Jesus na nakabitin, tinutuya pa, iniinsulto pa. At itong mga yun sinasabi nila, ibig sabihin, isa sila sa mga nakikinig at isa sila yung mga scribes, 'di ba? Sabing ganun, you are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days. Save yourself and come down from the cross. Hindi ba sinabi talaga ng Panginoon yun na gigibain niya yung building, yung temple na yun, at sa loob ng 3 araw ay ibibuild niya yun, di ba? Sabi nga ng mga taong to, 100 years na itinayo ang templo na yan, pagkatapos gigibain niya lang at sa 3 araw yung magra-rise up yung temple na yon, mabibuild yung temple na yon, no? Hindi nila naunawaan kasi ang mga sinasabi ng ating Panginoon na in 3 days ay ibibuild niya ang temple. Tingnan nyo temple, yan. Ligtas mo yung sarili mo, sabi, bumaba ka dyan sa cross, sabi, di ba? At yung mga chief priests, as mga scribes at mga alagad ng chief priests, mga religious leaders po ito, ay iniinsulto siya at sinasabing hindi nga niya mailigtas ang ibang tao, hindi nga niya mailigtas ang ibang tao, hindi niya rin mailigtas ang kanyang sarili. O di tignan natin itong itong King of Israel na bumaba sa cross at para pagbaba ay maniwala tayo. Alam niyo po yung anong sabi ng Bible? Hindi sa pamagitan ng paningin, kundi sa pananampalataya, diba? Kaya nga yung faith, ano bang meaning ng faith? Hindi mo siya nakikita, pero parang nakikita mo siya na nandyan.
nakikita mo siya nandiyan, pero wala. Kung titignan mo yung iyong mata sa natural, wala kang makikita roon. Pero kung titignan mo ito spiritual, meron. Ito po yung ito po yung gustong mangyari ng mga chief priest na yan, na to see is to believe. Tayo to believe is to, ano ba yan? To believe is to see, no? Baligtad Kaya itong mga chief priests, mga religious leaders na to ay patuloy na iniinsulto ang ating Panginoon. Tignan natin kung paano natin ito inilalagay sa sa panahon natin na ngayon. Ang Panginoon ay buong sakripisyo, buong pagpapakumbaba na pinasan ang krus at dumako doon sa lugar na pagpapakuan sa Kanya. At doon ay nangyari yung mga itinakdana ng Panginoon bago pa mangyari ito, ay nakatakda na, kagaya ng nung mir na yan na inialay pa o inihandog o niregalo pa sa ating Panginoon nung siya ay ipinanganak, no? Nung siya ay sanggol o siya ay bata pa. Bata po, mga ilang taon na 2 taon na si Jesus noong panahon na yon. Pero nandun pa rin yung picture. Yung picture, baby pa, sanggol pa, nakahiga sa sabsaban, no? Pero ang katotohanan po na nakarating ang yung 3 wise men na yon, ay 2 taon na ang ating Panginoong Jesus. At kaya nga si Herodes, di ba? Anong ginawa niya? Pinahanap niya ang mga bata na mula sa 2 taon hanggang pababa. Pinahanap niya para patayin. Bakit? Kasi magiging kaagaw daw niya ang batang ito sa kanyang pagiging hari. Nakatakda namang maging hari talaga ang ating Panginoon. So, naglalaro na sa kalsada siguro. Sa bagay, pa rin siguro, wini-win pa yan ng kanyang nanay, no? Ang ibig sabihin ay pinapadede pa yan kasi 2 years old pa lang no? So, inaalagaan para, at doon dumating yung edad niya na yun, doon na nadatnan, hindi yung baby pa lang na nandun sa sabsaban. Maaring natutulog pa rin sila doon sa lugar na yun, kasi nga ang biyahe, hindi naman katulad ng biyahe natin ngayon, meron tayong kotse, meron tayong jeep, may bus, may tricycle. Doon wala, camel lang. At tingnan nyo kung lumakad ang camel, paano lumakad ang camel, no? Dahan-dahan, parang reyna na lumalakad. So, anong taon ka pa makakarating sa pupuntahan mo? Matyaga din yung mga tao na yun, kahit na taon ang kanilang binibilang sa paglalakbay nila, ay talagang pinagtsatsagaan, So, ang ating Panginoon ay niregaluhan nga ng gold, ng myrrh at incense. Alam niyo naman yung sagisag ng gold ay pagiging hari, no, na ikinatakot ni Herodes na mangyari. So siya ay isang hari na inalayan ng myrrh at ng incense. Alam niyo po, yung myrrh po ay isang uri ng narcotics na kapag ininom mo yon or sinamahan mo ang pagkain mo o inumin mo ng myrrh na yon, ay hindi mo mararamdaman, magiging ang tawag dito, manhid. Hindi mo mararamdaman ang panlasa mo. At narcotics nga, kung baga sa ating panahon ngayon, ay drugs, di ba? Dahil ayun, hindi po tinanggap ng ating Panginoon kasi gusto niya na maramdaman niya yung sakit at yung sakit. Tayo nga, pag nakaramdam ng sakit at sakit, galit na tayo no? Or ano ba tawag dito, mukhang kawawa na tayo at nagrereklamo na tayo. Pero ang Panginoon, dahil gusto niya na maramdaman niya yung sakit na yun, ay hindi niya tinanggap yung myrrh. Isang uri po ito na narcotics na pag ito ay ininom mo, ay madadrugs ka.
yung sa ating panahon ay drugs yun, no? So hindi niya ito tinanggap dahil drugs nga yun eh. At yung crucified ay nakabitin na siya sa krus ay pinaganuhan pa yung kanyang damit, pinaghati-hatian pa. At doon sa itaas ay nakalagay doon yung inscription na inano ni Pilato ito eh. Si Pilato ang nagpagawa nito. Pero ito po ay parang against sa ating Panginoon kasi pang insulto eh. Inilagay yun doon pero hindi dahil gusto nila talaga maging hari o tinanggap nila maging hari ang ating Panginoon, kundi iniinsulto nila ang ating Panginoon sa pamamagitan nun. So, nakalagay doon? The King of the Jews. Nakasulat na rin po yan sa scripture. Long before, bago po mangyari ito, ay nakasulat na at nakatakda ng mangyari. Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon dito ay nakatakda ng mangyari. At sa atin po nga, ito yung nakabitin na siya, nasa gitna ng dalawang magnanakaw, Alam niyo tayo mga tao kasi, tignan natin sa panahon na yun, ngayon, maraming hindi naniniwala na sa ating Panginoon. Marami nang reklamador. Alam niyo yung pagrereklamo lang, hindi naman kailangan sabihin mo, hindi ako naniniwala dyan sa kay Jesus. Hindi mo naman kailangan sabihin yun eh. Yung attitude mo, yung pagsasalita mo, halimbawa, galit ka sa isang tao, yun ay isang pangyayari na hindi ka naniniwala sa Panginoon. Dahil, anong sabi ng Panginoon? Love your enemy. Pray for your enemy. Anong nangyayari? Galit ka sa kanya. At kung ano-anong curse ang tinatapon mo sa kanya. So, hindi ka naniniwala. Maging yung hindi mo pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi mo kailangang sabihin, ayoko yan, hindi ko gagawin yan. Yung hindi mo paggawa doon, yung hindi mo pagtanggap, kagaya niyan, hindi sa mga Hudyo, na hanggang ngayon may mga Hudyo pa na hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon nung panahon na yon. Ibig sabihin hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Hanggang ngayon meron pa rin. So yung hindi mo na kailangan magsalita, hindi mo na kailangan gumalaw, doon na lang sa maaring sa pagsasalita, yung katauhan mo nagsasalita na yan eh. Halimbawa yung salita ng Panginoon na ganito, wag kang do not be anxious. Kapag ikaw ay anxious ka pa rin, na mabahala ka pa rin sa maraming bagay, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa iyong Panginoon. Kasi ang sabi niya, do not be anxious and bring them all into prayers. Kaso, ang ginagawa natin, imbis na manalangin, ay reklamo na reklamo. Marami po yung mga Pilipino, yan ang ugali, reklamador. Ang daming konting na nagmahal ang sibuyas. Yung mayayaman pa ang nagrereklamo na mahal ang sibuyas. Samantalang yung mga karaniwang tao, karaniwan ng kabuhayan, nasa mahihirap, ay hindi naman nagrereklamo ng ganon, no? Yung mga mayayaman, pag nagsabi pa ng mahal ang may patuya pa, may pang-iinsulto pa, di ba? Lalo na yung mga talunan noong panahon ng eleksyon. Kung maka-insulto sa ating administration na wala namang kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ipanalangin natin na hindi dumating dito ang variant o bagong variant ng virus na yan. Kasi tatalian na naman nila ang kamay ng ating Pangulo. At pagka natalian na naman, kagaya ng ating Pangulong Duterte, hindi naman naniniwala ang ating Pangulong Duterte na merong virus nga eh. Anong ginawa niya? Siya nga senior pero lumalabas siya kahit walang face mask, di ba? Wala siyang face mask, nilalagyan na lang siya, nahabol na lang siya ng kanyang staff para magkaroon ng face mask. Anong sabi niya? Siya na yung unang
dapuan ng COVID, kasi hindi siya naniniwala. Pero hindi po siya makaangal dahil ang mapapahamak ay ang ating bansang Pilipinas. Ganun po yung istorya niyan eh. Ngayon darating yung dito sa Pilipinas. Ang mangyayari yan, tatalian na naman niya ang kamay ng ating pangulo, at pagkatapos kung hindi papayag ang ating pangulo na tanggapin yung mga ibinibigay nilang mga gamot, yung mga antidotes na yan, at yung mga bagong style ng face mask, ano yung protection, ang mapapahamak ay ang ating bansa. Kaya ipag-pray po natin. Ito kasi mga Pilipino no? Sa Pilipino na lang ako na magsalita. Hindi na sa buong bansa, sa buong mundo. Kasi natural na yan sa buong mundo Pero tayo mga Pilipino, tayo ay hinirang ng Diyos. Pangalawa sa Israel. Tayo yung mareklamo. Tayo yung palagi na lang umaangal. Ha? Pareho ng mga Israelite. Oo, tingnan mo ang mga Israelites, di ba? Konting hindi nila nagustuhan, reklamo. Konting may nakita silang mali sa ating Panginoong Hesus noon, dadalhin na nila sa mga tao at ipagsasabi na ganito, ganyan. At magagalit naman yung mga tao. Ay, ganun din sa ating panahon ngayon. Merong makitang hindi maganda sa ating Pangulo, ipagsasabi. Ngayon, lalo na ngayon, may social media, may dyaryo, may TV, may radyo. Nung panahon na yun, wala. So sila mismo ang pumupunta sa mga tao para ipagsabi kung ano ang nangyaring mali sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, hayag na hayag. Konting lang, magpapa-interview na, mag-i-interview at sisiraan ng ating Pangulo. O di ba ganun ang nangyari noon at hanggang ngayon. Tandaan natin, ang mga pangulo ng bansa ay lingkod po yan ng Diyos. Lingkod po ng Diyos sa ayaw at sa tanggapin nyo ay hindi. Sila po ay lingkod ng Diyos. Kung sila po ay masamang pangulo, siya ay lingkod ng Diyos para parusahan ang bayan na yan. At kung siya naman po ay mabuting pangulo, siya po ay lingkod ng Diyos para i-bless o pagpalain ang bansa niyan dahil naging masunurin sa ating Panginoon. Hindi nagreklamo. Kaya tignan nyo po ang Israel. Kaya tignan nyo ang nangyayari sa ating bansa. Sa Israel, anong tawag dito, yung kumakamkam ng kanilang bansa ay yung mga Palestinian, yung mga Arab countries na nakapaligid sa kanila, na kaliit-liit, pero hindi nila makuha yung bansa yun. Sa atin, sino ang kumukuha ng ating mga kayamanan dito sa ating bansang Pilipinas? Ang Amerika, ang China, ang Vietnam, marami, di ba? Kinukuha nila, nakaw din nila yung mga kayamanan natin. Parang sa Israel din nakita nyo po na ayaw kita nyo doon sa United Nations. Ang kinakampihan ng United Nations ay ang mga Arab, yung mga umaangkin ng lupain ng mga Israel, ang umaangkin ng Jerusalem. Dito sa ating bansa, ang United Nations, sinabi nila na pag-aari natin itong China Sea. Pero anong ginagawa nilang hakbang? Ang mga Chinese nagpupunta rito para agawan ng mapapangisda yung ating mga Pilipino, yung mga Pilipinong mangingisda. Kinukuha, tinatakot yung ating mga Pilipinong mangingisda at ninanakaw. Ngayon nga ay ninanakaw daw ang yung coral reefs. Alam niyo yung coral reefs, yung mga halaman doon sa dagat na kapag nasa dagat, malambot siya, kakaway-kaway na ganyan. Pero pag inihaon mo, ay para ng semento, matigas na matalim, Yun po ang coral reefs. Ang dami po nating coral reefs dito na napakaganda. Ang dami po natin ditong ginto. Kaya nga po yung mga BFA na yan, kaya nagpupunta rito, ay dahil gusto nilang kunin ang mga ginto ng Pilipinas. Kung pag-aaralan nyo, ang Pilipinas po ang number 1 sa may ginto. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila na yung bansang ito ay
ay mayaman sa ginto, yung bansang ito mayaman sa ginto. Hindi po totoo. Ang totoo po at ang katotohanan, na research na po yan, ang Pilipinas po ang pinakamayaman sa ginto. Kaya nga po yung mga bansang yan pumupunta rito para maghukay ng ginto, lalo na po nandun sa Mindanao at sa Palawan. Pero inyo yun, ninanakaw niya, yan yung panahon ng ating Panginoong Hesus, ay ginagawa na nila yan. At dito, ito, yung mga Pilipino naman, nung panahon pa ng Panginoong Hesus, ay ganun na sila. Tingnan nyo, ginagaya natin yung mga Israelites na reklamador at mga mapanira, no? Mapanirang puri. Mapang-insulto. Yan ang mga karakter ng Pilipino na makikita mo po doon sa Israel. Kaya po wag po nating gawin po yan kasi ang favor ng Panginoon ay nasa atin. Huwag po tayong matulad baka mamaya pagdating ng Panginoon doon sa tribulation ay makasama tayo doon sa paghihirap ng Israel. Ay, bahala kayo. Kasi nakatagdang mangyari ang matinding paghihirap sa Israel. Pero kung ganito ang mga Pilipino na palaging nagrereklamo at palaging walang tiwala sa Panginoon, sabi ko nga, sa pananalita mo na lang ay pinapakita mo o pinaparin, wala kang tiwala sa Diyos. Hindi ka naniniwala sa ating Diyos. Kasi hindi mo sinusunod yung pangaral ng Panginoon di ba? Sa pagkilos mo na lang, sa mukha mo na lang, hindi ka na kailangan magsalita. Kasi makikita na sa mukha mo, sa kilos mo, na hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon, kaya hindi ka naniniwala sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba ang gusto kong iparating? Hindi ko sinasabing perfecto na ako. Siyempre, ako meron pa rin mga flaws. Pero, kagaya nito, pinag-aralan natin to. At natutunan ko sa Panginoon ito ngayon. Ay, siyempre, lagi yan nakalagay sa isip ko. At lagi kong dadalhin yan upang magawa ko ang dapat kong gawin na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po yung iba rito na insight, hindi naman po sa akin galing yan. Yan ay galing sa Panginoon. Kaya, yung ating pananampala, to see is to believe. Iyan po ang prinsipyo ng mundo. Pero ang Panginoon, ang kanyang prinsipyo is believe first before you see. Meron pa, sabing ganun sa military, obey first before you complain. Oo, sa military. Sa atin, sa Panginoon, ganun din. Obey first before you complain. Sumunod ka muna. Sa military, patatalunin ka sa mga paggagawin ka sa mga delikadong bagay, hindi para patayin ka, kundi para i-train ka na maging matapang, matatag, at malakas ang loob. Pero sa Panginoon, hindi naman niya dadalhin tayo doon. Yung obey first before you complain. Kasi pag nag-obey ka sa Panginoon, hindi ka na magko-complain. Kasi nangyari na kung ano yung dapat sa'yo, kung ano yung makakabuti sa'yo, ay ginawa na ng Panginoon. Kaya wala ka nang i-complain. So, ang ibig sabihin po niyan, obey ka na lang. Huwag ka na magko-complain kasi ginagawa na ng Diyos ang makakabuti sa atin. Sa military, kaya sinabing obey first before you complain, ay gusto niya maging matatag ka, maging malakas ang loob mo, at ikaw ay talagang maging bihasa. Parang ganun din sa Panginoon, di ba? Pero sa Panginoon, tapos na Kaya, obey ka na lang ng obey. Huwag ka na mag-complain kasi tinapos na ng Panginoon yung parte mo para ikaw ay maging matatag. Ang ganda po ng plano ng Panginoon. Pero dapat po ay alam natin, tanggapin at alam po natin kung ano ang dapat nating gawin. So, sa pagkakataon na yan, kahit na anong sabihin ng mga tao sa atin o sa ating Panginoon, ay kailangan magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya po ang kanyang ginagawa. Manalangin po tayo para sa ating bansa na hindi po dumating ang mga nakakabahalang mga balita na ganyan. Ang China, ninanakaw yung ating kayamanan, ang China, ang US, ang
Vietnam, ano pa ba yung mga ng mga bansang nagnanakaw ng ating kayamanan. Yung mga Chinese, hindi lang Chinese yun, mga Vietnamese pa, kasama doon ang Vietnamese. Ano ang parte ng US doon? Sila ang nagsusupply ng mga firearms, no? Sa Arab countries, siyempre, ninanakaw nila yun. Akala nila kanila yung Israel. Dahil yun ang unang-una nilang lugar. Pero, binawi na, tinanggal na ng Panginoon sa kanila yun eh. Biruin nyo yun. Gusto ba natin na tanggalin tayo ng Panginoon dito? Yung ibang Pilipino, tinanggal na nila ang pagiging Pilipino. Nagpakaano na sila. US citizen. Ngayon, ang pinakamahirap ng bansa ay ang US. Hindi na siya yung yung American Dreams, hindi na. Pero nandun pa rin sila, no? Kasi yung dollar ang tinitignan nila, pero wala nang halaga ang dollars. Nakita mo, pati si Manny Pacquiao ay sumama na doon sa cryptocurrencies. Ang dami nagre-recruit sa akin dyan eh. Doon sa Facebook. Hindi ko pinapatulan kasi ano ba yung cryptocurrencies? Yan po ay biglang yaman eh, di ba? Yan po yung pinag-uusapan doon sa economic forum na magkakaroon ng ganyan. At ang magkakaroon lang ay mga mayayaman na katulad ni Manny Pacquiao. The scammer na rin ngayon si Manny Pacquiao. So, pag-pray po natin, ang dami pong pangyayari sa ating bansa. Bansa lang natin muna. Sa ibang bansa, marami talagang hindi magagandang nangyayari. Pero, ang concern po natin ay ang ating bansa. At yung ibang bansa, katulad ng yung aking anak, yung isa nandun sa Japan, yung isa nasa China, ay talagang pinagpipray po namin sila na talagang ingatan sila ng Panginoon. Kasi, ibang bansa yun eh. Ang mga Pilipino dito, ay nako, mag-pray po tayo na hindi maapektuhan ang ating bansa ng mga kalokohan ng kaaway at kalokohan ng mga mayayaman at bilyonaryo mga tao na nagpaplanong angkinin ang mundo. Naangkin na to ng ating Panginoong Hesus eh. Wala na silang pwedeng angkinin, no? Maghirap sila katulad ng Panginoong Hesus, pero hindi po nila kakayanin. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paliwanag mo sa iyong mga salita sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po dahil sa mga insights, sa mga understanding na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. At patuloy ka namin pinasasalamatan, Ama, sa mga nasa banig ng karamdaman sa araw na ito. At patuloy din na ikaw ang mag-ingat sa kanila at patuloy na tayo mo po sila sa banig ng karamdaman. Maranasan nila ang kapangyarihan mo na bilang isang dakilang manggagamot na lumikha sa amin. Sa mga nangangailangan, Panginoon, physical man ito, pinansyal, moral, emotional, at lalong-lalo na yung spiritual, Ama, ikaw po ang patuloy na tumugon sa mga pangangailangan nila. Dalangin ko rin sa oras na ito, Panginoon, sina Pastor Mordeno, Jun Mordeno, Pastora Nene Mordeno, napatuloy mo din silang pagpalain, O Diyos, ang kanilang business, ang kanilang ministry, patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, dahil alam mo, Panginoon, ang kanilang puso, ang kanilang pagiging generous, Panginoon, alam mo kung bakit kailangan nilang mag-business. Ito ay para doon po sa kanyang mga miyembro na alam mo po na nangangailangan din. Kaya, Ama, patuloy na pagpalain mo at patuloy naman na palakihin mo ang area ng kanilang business at ang kanilang ministry, O Lord. Ingatan mo po sila, lalo na kami ay bibiyahe bukas, kasama po kami, na bibiyahe bukas papunta sa Laguna dahil anniversary po ng kanilang church. Salamat po sa provision mo para sa kanila. Ganon din, Ama, ang aming bansang Pilipinas, may nagbabanta na naman na pupunta daw dito na variant ng virus. Panginoon, ikaw po ang aming proteksyon. Balutin mo, Panginoon, ang aming bansa ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan. Kasama po yung mga Pilipino na OFW at yung mga naninirahan na doon sa ibang bansa.
Cover mo po sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo at ng iyong kapangyarihan, na walang anumang pinsala, walang anumang gawa ng kaaway ang dumako sa kanilang buhay. Salamat po at patuloy na pagpalain mo po ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo, ang iyong bayang Israel. Samahan mo po kami sa buong maghapon na ito, Ama, at patuloy na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga pagsama sa akin sa oras na ito, sa pagdi-devotion, Salamat kay Brother Efren at Sister Mercy. Salamat po doon sa mga hindi ko nakikita ang pangalan. At salamat po dahil ibabahagi nyo po ito, ibahagi nyo po. Kailangan nating magbahagi ng mga bagay nito, lalo na po yung mga impormasyon na inilalabas po natin dito, na dapat na maging prayer concern po natin yan. At kung ibabahagi nyo ito, ay para na rin kayo nagbahagi ng salita ng Panginoon. Lalo na sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kamag-anak na nasa malayo. Ganun din po, salamat Sister Yulene, nandiyan ka rin. At ganun din po na ito pong ating devotion ay makikita at mapapanood po natin, masusundan po natin sa Facebook, sa PAGS channel. Pag sa YouTube po, masundan nyo po ito ay doon sa PAGS Family Channel. Ito po ay nangyayari mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 po ng umaga. At kung meron po kayong makitang bell doon sa itaas na sa may YouTube, paki-click nyo na rin po para ma-update po tayo, at i-subscribe nyo na rin po kapag binahagi nyo ito o senior nyo, i-subscribe na rin po. At mamaya po meron po tayong live video. Mamaya po mga 6:45 ay magkakaroon po ulit tayo ng live video para po sa salita rin ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. Maraming salamat po sa iyong pagsama. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Tess, na nagsasabi na ang ating pong buhay ay nakasalalay sa ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. At patuloy tayo niyang poprotektahan, lalo na sa mga bagay na mangyayari ngayon sa ating mundo, sa ating bayan, ating bayang Pilipinas. Mahalin natin ang bayang Pilipinas. This is the only one we got, the Philippines. Ito po ang lupang hinirang na ating Panginoon. Maraming salamat. God bless us all.